Praise the Lord. So mga kapatid, para sa ating topic for this week ay ang title ay The Bride, the Goal of the Lord's Recovery. So thank the Lord, we are in the Lord's recovery and our goal is the bride. No, kaya yung buong title nitong MRI, The Preparation of the Bride. Amen. So magpapatuloy na tayo sa paksang ito tungkol sa kasintahang babae. So ang schedule natin ngayon ay week 1, day 4. Amen. Okay, so magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 19:7, the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Okay, so ang highlights dito, pansinin natin yung part na the wife made herself ready. So, handang-handa na yung wife. At syempre, para magkaroon ng kasalan, kailangan may bride. At syempre, yung bride na ihanda na rin. Hindi yan lalabas o hindi pupunta yan sa kasalan nang hindi handang-handa. So, kaya pwede kong masabi na sa mga kasalan, ang pinakamatagal na paghahanda ay yung bride. So, alam ko dyan, umaaga pa lang, nagpe-prepare na yan. Inaayusan na yan. Kaya, matagal yung preparation niya. So, spiritually, ganun din naman eh. Okay, meron din katagalan ang paghahanda ng kasintahang babae ng Panginoon. At yan ay walang iba kundi ang mga overcomer. Naku, kung iisipin natin, 2,000 years nang hinahanda ito. Ganyang katagal. At hindi pa rin natapos. Pero sa tingin ko, medyo malapit-lapit na maihanda yung kasintahang babae. At kapag naihanda na, magkakaroon ng kasalan. At ang tawag sa kasalan na ito ay ang kasalan ng kordero. Revelation 6:1, therefore, having the word of the beginning of Christ, let us be brought on to maturity. Amen. So, kung natatandaan nyo kahapon, ang paghahanda sa bride ay sa pamamagitan ng process of maturity. Mag-grow hanggang ma-reach yung maturity. At syempre, kasama din yung building. Diba? So, binigyan natin ng pansin yung dalawang bagay tungkol sa preparation of the bride. Maturity at building. Amen. So, magbabasa na ako. We need to pay attention to the phrase, his wife has made herself ready. So, yes, tama naman. So, bigyan natin ng tuon o pansin itong salitang ito na kung saan sinasabi na ang kasintahang babae, okay, ay ginawa na niya ang kanyang sariling handa na. Handa na siya. Amen. Okay, so Matthew 25:1-13 speaks of the parable of the 10 virgins. Amen. So, in this parable, in this parable, the prudent virgins who took oil in their vessels, who had the Spirit of God filling and saturating their souls, were those who were ready, and thus went in with the bridegroom to the wedding feast, into the enjoyment of the marriage dinner of the Lamb at His coming back. Amen. So, ang isa sa pinakamagandang illustration tungkol sa kasalan, siyempre yung parable o talinhaga ng 10 birhen. At yan ay masusumpungan sa aklat ng Mateo chapter 25. So, nandyan yung parable. At dito sa parable na ito, okay, makikita natin yung prudent virgin. Kasi dalawang uri yung virgin dyan eh, dalawang category. Yung isa ay foolish, yung isa ay prudent. Yung prudent ang nakapasok sa kasalan. No. Ang ibig sabihin, siya yung matalinong virgin o birhen. So, ano siya? 10 virgins, 5 lahat sila. So, yung 5 ay mangmang, yung 5 ay matalino.
So ano bang dahilan bakit tinawag siyang matalino? Oo, matalino. At yung isa naman, yung 5 naman, tinawag na mangmang. So 5 mangmang, 5 matalino. No? So dati, medyo nahirapan akong intindihin ito. Bakit pa matalino ito? Yung 5 ito. Bakit itong 5 ito ay mangmang? So basahin nyo yung buong parable. So doon sa parable, ang sentro dyan ay yung langis. No? Kung gaano langis meron sila. Okay, yun ang nagsasabi kung sila ay matalino o mangmang. Lahat ito 10 dalaga, 10 dalagang ito, ay may langis. No, may langis sila sa kanilang ilawan. Sa Biblia kasi yung ilawan ay sumasagisag sa espiritu ng tao. So itong 10 dalaga, meron langis sa kanilang ilawan. No, at ito ay nagpapatunay na silang 10 ay mga naligtas na silang na muling mga believer. Dahil lahat sila ay merong langis. Ang langis ay sumasagisag sa espiritu. No, pero yung 5, okay, wala siyang langis sa kanyang sisidlan. At yung 5, meron siyang langis, hindi lang sa kanyang ilawan hanggang sa kanyang sisidlan. Doon sa footnote, sinasabi na yung sisidlan ay sumasagisag sa kaluluwa. Na ang ibig sabihin, itong matalinong virgin na nakapasok sa kasalan, okay, ay merong langis sa kanyang kaluluwa. Pero yung 5 na foolish, wala. Ang langis nila nasa espiritu lang. So, ang linaw na yan. Kaya nyo nang i-explain yan. Na ang ibig sabihin, yung 5 ay walang growth in life. At yung 5 na nakapasok, may maturity. Kasi meron silang langis sa kanilang sisidlan, sa kanilang kaluluwa. Ang espiritu, mula sa kanilang espiritu, lumaganap hanggang sa kanilang kaluluwa, natigmakan. Kaya maturity yan. Yan ang sinasabi kong maturity. So, yung tanong ko kanina, bakit tinawag sila matalino? Anong kinalaman ng kanilang langis? Sa pagiging matalino. So, medyo nag-isip ako. So, ang tingin ko ay ganito. Alam niyo kasi, sa panahon na ito, ang pinakamahalagang bagay ay yung langis. Hindi niyo lang alam. Etong langis ang magdadala sa iyo sa piging kasalan. Etong langis na ito ang magdadala sa iyo sa darating na kaharian. Etong langis na ito ang magluluklok sa iyo upang ikaw ay makasamang hari ng Panginoon. At itong langis na ito magdadala sa iyo ng matinding kagalakan sa darating na kapanahunan. Kaya ganun siya ka-precious. Ganun ka-precious itong langis na to. Kaya lang, maraming tao, hindi nila pinapahalagahan ito. Kaya sila walang langis, hindi nila pinapahalagahan ang espiritu sa kapanahunan na ito. Diba? So, sinasabi sa atin, sa Pilipos, diba? Ang espiritu ay isang masaganang tustos. Diba? Masaganang tustos siya. Para magkaroon ka ng langis hanggang sa iyong kaluluwa, kailangan mo ng masaganang tustos. At upang tamuhin mo ito, kailangan magbayad ka ng halaga. Hindi libre ito. Gusto mo ng langis, magbayad ka ng halaga. Pero magbabayad ka ng halaga kung natanto mo ang kahalagahan ng langis na ito. Ang ibig sabihin, ang pagkatanto ng kahalagahan ng langis na ito, mga kapatid, ay isang tunay na katalinuhan sa panahon na ito. At ang pagbabaliwala sa tustos ng espiritu ay isang kamangmangan. So, di ba? Tama naman. Di ba? Yung mga iba, inuubos ang kanilang oras. Hindi nila binabayad para sa pagtatamo ng langis. Inuubos sa mga gadgets, namamasyal sa mga mall, tanghali na gumising, mas masarap matulog, ayaw magbayad ng halaga.
Hindi nagpupulong upang matamo ang tustos ng buhay sa mga pagpupulong. Hindi naglilingkod, hindi nananalangin. Okay, ano yung masasabi ko dyan? Yan ay kamangmangan sa panahon na ito. Kung alam mo ang kahalagahan ng langis, ikaw ay matalino at magbabayad ka ng halaga. So, itutubusin mo ang mga oras, mga kapanahunan para tamuhin ang tustos ng Espiritu hanggang sa ang Espiritu ay umapaw at umabot. Umabot siya hanggang sa kaluluwa. Kasi sa maturity, ang maturity kasi ay mula sa paglago sa buhay. At sinasabi sa atin na ang paglago sa buhay ay ang paglago ng Diyos sa loob natin. Kailangan lumago siya. At ang paglago ng Diyos sa loob natin, okay, ay nangangailangan ng tustos. Tustos ng buhay, tustos ng Espiritu. Okay, kaya yan ang istorya ng 5 mangmang at 5 matalino. No, yung matalinong virgin, nung bumangon sila, na-resurrect sila, kinuha na ang kanilang mga ilawan, sinalubong na nila ang Panginoon bilang isang kasintahang lalaki. At ang pinayagan lang ay yung mga merong langis sa kanyang sisidlan. So, sana itong parable na ito, maintindihan natin at magbigay sa atin ng matinding talino, okay, upang pahalagahan natin ang langis na walang iba kundi ang Espiritu, ang tustos ng Espiritu sa kapanahunan na ito. Amen. Okay, so magbabasa na ako. This indicates that God's work throughout the generations is to build Himself into man. When He builds Himself into us, He constitutes the nature of God and the element of heaven into us. The more we allow Him to work Himself into us, the more we will have the element of God and the element of heaven in us. So, constitution kasi ang kailangan natin. No? Ang constitution ay isinasagawa ng Espiritu. Dinadala niya ang elemento ng Diyos, ang makalangit na elemento tungo sa atin. No? At itinatayo ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. So, binabanggit natin na sa pagbubuo ng kasintahang babae, ito ay hindi individual. No, ito ay sama-sama mga believer na lumago sa buhay at naging mga mandaraig. Pero kailangan na itayo sila. Kaya ang nagtatayong isa ay ang Diyos mismo. No, so gumagawa siya ng isang natatanging gawain. Tinatayo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tustos ng buhay. No, so yung tustos ng buhay, nagbubunga siya ng paglago at gumagawa din siya ng pagtatayo sa loob natin sa pamamagitan ng pagdadala ng elemento ng Diyos tungo sa loob natin. Amen. So when we submit to the Holy Spirit, allowing God to work Himself into us, we have the presence of God and the taste of heaven within us. We can grow as God builds Himself into us. God's building and our growth are for the preparation of the bride. The bride, having made herself ready, means that the church has been completely built up and has grown to maturity. So, inulit sa atin yung dalawang bagay. Build up, grow, or grown into maturity. So, yan yung dalawang unique na work na ginagawa. So, ang church ngayon, siyempre, sa panahon na ito, hindi pa siya ganap na ready. Hindi pa siya. Pero yung proseso, ang maganda rito, yung proseso ng building work ay tuloy-tuloy na sinasagawa ng Diyos ngayon. No? Ito ay tungo sa church. Kaya nga sinasabi ko kung wala ka sa church life, napaka-imposible na makasama ka dito sa bride. No? Kasi pwede kong sabihin na ang bride talaga itong church naman No? Kaya lang, kailangan pa niyang tigmakan, lumago, ma-build, okay, para maabot niya yung maturity.
Pero bride na siya. Bride na siya. Parang, halimbawa, may isang babae. Okay. Bata pa siya. Pero siya talaga ang magiging bride. Hindi ibig sabihin na nung na-mature siya, hindi na siya yun. Siya pa rin yun. Ang church ay bride na. No, hindi pa lang siya na-mature. Pag na-mature na ang church, fully grown, fully builded, siya pa din yung church na nag-grow at na-build. Hindi yan tinanggal na yung church, kumuha na ng ibang church. Hindi magbabago yan. Kaya pinakamaganda na nakalahok ka sa eklesiya. No. In a practical way. Dapat practical yung pagiging nasa church life mo ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin, nasa espiritu naman ako kasama na ako sa espiritu ng mga kapatid. Ganun ba? So, hindi ka na magmi-meeting. Hindi ka na maglilingkod. Sa bahay ka na lang, sa kwarto ka na lang. Ganun ba? Hindi lulusot sa Panginoon yung mga ganyang konsepto. Kailangan practical na nasa church life tayo. Hindi pwedeng wala. Ano man ang mangyari, kung ikaw ay natalisod, no, bumalik ka, bumangon ka, bumalik ka sa church life. No, lahat ng bumabalik sa church life, okay, ay tinatanggap ng church. Walang church na pwede magsabi, hindi ka na pwedeng bumalik. O kung minsan, siyempre, may mga kapatid na nagka-problema. So, pansamantala, ay iniingatan nila yung church. So, nasa Bible naman yan. Hindi ba sa Corinto, mayroong pansamantalang in-stop muna. Okay, kasi yun ay para sa patotoo ng Panginoon. Pero nung nagbago siya, si Paul na mismo nagsabi, tanggapin niyo yung isang yan. Receive him. Sabi niya gano'n, siya na nag-recommend. O, kaya ang eklesiya, nandun siya palagi sa isang sitwasyon na gusto niyang bumalik at dumating ang mga kapatid. So, yun yung sapagkat ito ang panahon ng maturity, on the way to maturity at panahon ng building. At ito ang panahon ng paghahanda sa bride. Okay, so, amen. So the church today, the church na naman. The church today is a miniature of the glorious New Jerusalem in the future. Ganda nito. Miniature siya. Okay, pero ang miniature dito, siya rin yun. Maliit pa lang siya. So sa mundo, may mga miniature, pero hindi yun yung talagang building. Ano lang siya, yung maliit na miniature lang siya. Pero dito, yung building kasi nag-grow eh. So yung mga building sa world, hindi na nag-grow yan. Halimbawa, yung mga building, yung mga iba, bago nila i-construct yan, yung mga architect, gumawa sila ng miniature. Okay. Na parang kamukhang-kamukha ng building na itatayo. Pero bago siya maitayo, nakikita nila yung itsura ng building through the miniature. At maski na itayo niya, dinidisplay pa rin nila. Yung church ay miniature ng darating na New Jerusalem. Pero life ito. Hindi ito miniature o itsurang church, pero hindi pa church. Hindi yan na magiging New Jerusalem. Hindi. Kaya sinasabi natin, yung church will be consummated to become the New Jerusalem. So, tama yung words na yun. Hindi pwede na yung church ngayon, okay, ay mawawala na pag dumating na yung New Jerusalem. Hindi ganon. Yung church pa rin ang magiging New Jerusalem. Okay. Pero ginamit niya yung salita miniature sapagkat ang church life ngayon ang nagbibigay sa atin ng panlasa. Yun, panlasa. Tikim siya. Ang miniature is tikim. Pagtikim sa darating na kung ano siya sa darating na kapanahunan. Oo. At pwede rin natin sabihin, maliit na panlasa. Maliit na karanasan. Hindi pa yung pinakakasukdulan o lubos. Hindi pa siya umabot sa ganon. So, magandang example, yung mga so naalala ko yung mga nagagawa ng catering. So, ang ginagawa nila, nagluluto sila ng mga food na ihahanda nila. Pinapatikim nila
doon sa mga gustong umorder. Ito ang aming adobo. Tikman mo. Tikim. Ano yan? Tikim lang yan. Pero hindi pa yan yung maraming adobo. Para magkaroon lang ng panlasa. So, ang Ecclesia ngayon ay may panlasa ng bagong Jerusalem. Pero hindi pa lubos. Hindi pa lubos. May kanta tayo. The half has never yet been told. Di ba? Yan ang nasabi ko rin. Yung kabuuan, hindi pa talaga nakita o naipakita, nadala. Walang iniwan sa mga halaman. Yung halaman, hindi pa siya ganun kaganda sa umpisa. Pero habang lumalaki siya, ayun. At mamumulaklak pa yan. Same plants. Amen. So, development yun. Amen. So, there is no doubt that Revelation 19 will be completely fulfilled. Tama naman. So, Revelation, sa isang banda, ay prophesying ano ang meron sa darating na panahon. Pinapakita na niya. Pero, sigurado mapufulfill dito. Hindi pwedeng hindi. Hindi katulad yan ng mga project ng tao. Mga project ng tao, umpisahan. Minsan, hindi naman natatapos. May mga tulay, inumpisahan na, nilagyan na ng mga poste, no? Nakita ko dito sa Malolos. Hindi naman tinapos. Yung mga poste, tinumba lang uli. Pero ito, nako, wag ka magduda. Yan ay siguradong matutupad kung ano yung New Jerusalem na binanggit sa Biblia. Siguradong matutupad siya. Amen. So the bride, however, cannot be prepared quickly. So hindi ganun kabilis. This preparation is a gradual work that takes place over a period of time. This preparation involves the work of a corporate building. Those who make up the bride must not only be mature in life, they must also be built together as the one bride. Kaya ano siya, medyo mahirap din siya. Kasi dalawang direction siya. May maturity, merong corporate building. Di ba? Parang yung mga gusali. Kaya medyo mahirap itayo. Okay? Kasi pinagsasama-sama mo yung mga material. Dati kalat-kalat, pinagsasama mo siya. Hanggang maitayo mo siya. Maging isang gusali lang siya. So tayo ganun din. Tinatayo sa bawat isa. Sasama-sama na itatayo sa pamamagitan ng Espiritu. Minsan, ang hirap itayo dahil medyo nagkakakiskisan. Nagkakaroon ng away. Hindi pagkakasundo, pagtatalo. Mahirap itayo. Oo, di ba? So, yan yung kwento natin ngayon. Kakaroon pa ng mga turmoil. Naku, saan mga eklesiya na babalitaan natin, nagkaroon ng ng mga division. Pagkaraan ng ilang panahon, nagbati-bati na naman. Sana wala na uling division. Ayun ako. So, ganyan. Kasi merong masamang isa ngayon na sumisira sa pagtatayo. Parang anay yan. Kaya, ang nagtatayong isa ay ang Panginoon. Sabi niya, upon this rock, I will build my church. So, wag tayo magtayo ng sarili natin. Bayaan natin ang Espiritu ang magtayo sa atin. Kaya ang pagtatayo ay sa pamamagitan ng ginto, mahalagang bato. Ginto, pilak at mahalagang bato. So, yan ang material na ginagamit sa pagtatayo. Wala dyan mga dayami, kahoy, pinagkapasan. Hindi yan magtatayo. Yan ay tumutukoy sa mga natural ng tao. Gaano man kagaling ang iyong natural, hindi mo yan magagamit sa pagtatayo. Yan ay panira. Panira siya. Kaya, anong nagtatayo? Ang Espiritu. Okay, nagtatransforma at nagtatayo. Amen. At yan ang
preparation ng bride. Kaya kailangan ng cooperation mula sa tao. So, huwag tayo mag-ensayo ng mga natural na bagay sa loob ng eklesiya. Kailangan tayo ay ruled out ng Espiritu. Ang daming involved pag sinabi natin ang pagtatayo. Di ba? Ultimong yung posisyon mo dun sa building, dapat tama. Kung ano ka. Dapat nandun ka lang. Walang overstepping din. Oh, di ba? Parang sa katawan, kung mata ka, ikaw ang mata. Huwag ka maging ilong. Huwag ka maging bibig. Kailangan pangatawanan mo. Sapagkat ang Diyos ang nagtimpla, nagblend, naghalo ng katawan na walang iba kundi ang eklesiya. Saan kanya nilagay? Okay. At kung anong talent ang binigay sa ng Panginoon, gamitin mo. So, yun yung mga bagay na may kinalaman sa pagtatayo. Kaya sabi niya, ma-fulfill dito. Amen. Pero hindi mabilis. This preparation is a gradual work that takes place over a period of time. This preparation involves work of a corporate building. Amen. Those who make up the bride must not only be mature in life, they must also be built together as the one bride. The primary work of the Lord in His recovery is to prepare His bride. In His recovery, He is calling out a remnant of those who love Him and who are faithful to Him. He is sending out the call to overcome the degradation of Christianity, so that the number of those who seek Him may be prepared as His bride. Amen. So yung calling ngayon ng Panginoon ay ang pagtawag ng mga mandaraig. Ito ay sa gitna ng gintong patungan ng ilawan. Sapagkat sa loob ng church life, marami mga depekto. Okay? At ang direksyon ng gawain ng Panginoon ngayon ay tawagin itong mga mandaraig. No? Na tumaig sa mga bagay ng Kristyanismo. No? So ang mga mandaraig hindi maibubunga ng Kristyanismo. No? Sapagkat ito ay salungat sa ekonomiya ng Diyos. Kaya para maging bahagi ka ng mga mandaraig, unang-una, nasa tamang eklesiya ka. Proper church life. So, at sa loob ng eklesiya, tumatawag siya ng remnant. Ang remnant kasi, ito yung mga labi. So, sa mga kapanahunan, meron yan tinatawag ng mga labi eh. Para bang screening. Nagkakaroon ng mga screening. Hindi lahat naka-qualified. May mga nai-eliminate sa mga kapanahunan. So, ganon. Pwede ko nga sabihin, nung dumating ako sa eklesiya, marami mga kapatid na nandiyan pa. At maaayos naman sila, burning naman sila. O, kung sasabihin mo, burning, living, okay, at looks absolute, faithful. Okay. Pero pagkaraan ng isang panahon, itong mga karamihan, mga misan, ina-admire natin, nawawala na. Hindi naman sa namatay. Nandyan pa din, pero nawawala. Humihina, nai-eliminate. Hindi ini-eliminate, nai-eliminate. Ganun. At may mga nananatiling remnant from time to time. Yung mga labi. At itong mga labi, nananatiling matatag at maayos at lumalago sa buhay. So yan yung labi, kung tawagan, remnant. Hindi ko alam kung tama yung translation ko. At ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa bawat kapanahunan. May mga labi, may mga natitira. Naalala ko yung sabi ng isang kapatid, yun daw mga turmoil minsan, yung mga gulo sa church. Nagkagulo. Ano-ano nangyayari pag may gulo. Tapos pagkatapos ng gulo, sabi niya,
Na ang mga nawala, yung mga elepante, yung mga tigre, yung mga leon, yung mga babangis na nasa gitna ng tawan. At yung mga natira, yung mga kordero na lang, yung mga tupa. Yung mga outstanding, mga na-eliminate, mga nawala. Kaya, kailangan natin ng kaawaan, no, ng Panginoon para ma-preserve tayo at mapabilang tayo doon sa mga labi na kanyang itatayo at maging bahagi ng kasintahang babae sa darating na kapanahunan. Kaya kuminsan yung mga kapatid na matatagal na rin na nakikita ko hanggang ngayon, natutuwa ako, andyan pa sila. Andyan pa sila. Amen. At para kung sinasabi, may karapatang mabuhay. Dahil, ibig sabihin, maayos ang kanilang patotoo. Amen. So, the bride, the wife of Christ, will be prepared in full by Him for His wedding as His pleasure and satisfaction. The preparation of the bride is by Christ's redemption, organic salvation, and the intensified work of His organic salvation. So, yun ang magandang preparation of the bride. So, sabi niya, una-una, ang kasalan ay para sa kasiyahan at kakontentuhan ng ating Panginoon. Naghahanap siya ng kasiyahan at isang bagay na magbibigay sa kanya ng satisfaction. Yan ang kasal. Okay. Tapos, sinasabi niya rito, yun naman bride ay bunga ng katubusan ni Kristo at ng organikong kaligtasan na pinalakas na gawain niya sa loob ng organikong kaligtasan. So, hindi pwede yung yung judicial salvation lang. Diba? Kasi as far as salvation is concerned, meron judicial aspect, yung pambatas, na tinupad ng Panginoon at na-benefit naman lahat ng mga believer. Pero hindi sapat yung judicial. Kailangan yung intensified organic salvation. Pag sinabi natin organic salvation, ito yung salvation by life. Diba? Katulad ng transformation. Ang transformation ay sinasagawa ng espiritu ng buhay. So, ito ay ang makakapagsagawa lang ng transformation ay ang malahanging Kristo. No? At ito ay nangangailangan ng koordinasyon, cooperation ng mga believer para matransforma siya. So, metabolic kasi ito eh. Metabolic change. Ito yung metabolikong pagbabago na dinadala ng Panginoon. Kaya organic siya. Diba? Katulad ng sanctification, organic yan. Hindi ka ma-sanctified kung wala ang Espiritu. Lalo na yung yung isa ay positional, yung isa ay dispositional. Ang dispositional sanctification ay pagpapabanal sa pamamagitan ng kalikasan ng Diyos. Renewing, pagbabago. Sinasagawa din ito ng Espiritu. Ito ay isang organikong kaligtasan sa pamamagitan ng buhay. I-renew ka niya. Yung mga bagong bagay, dinadala niya sa iyo, at yung mga lumang bagay, okay, ay di-discharge mula sa atin. So, charging and discharge ang nangyayari. Yan yung renewing. Confirmation. Winawangis tayo sa kanyang anyo. At ang confirmation, okay, ay sinasagawa din ng Espiritu. Unti-unti. Binibuild niya tayo tungo sa larawan ni Kristo hanggang sa glorification. So, matinding paggawa ang sinasagawa para sa paghahanda ng kasintahang babae. Kaya hindi pwedeng, hindi ka magbayad ng halaga, hindi pwedeng wala ka sa church life, hindi pwedeng hindi ka naghahabol sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka nagmamahal sa Panginoon.
Hindi pwedeng hindi ka naglilingkod sa Panginoon. So ito ay lahat ng mga bagay na ito, okay, ay parang isa siyang kurso na kailangan tapusin mo. Isang takbuhin na kailangan tapusin mo. No? At kailangan dito ng matinding katapatan. Kasi binigyan din niya tayo ng mga gifts, mga talent, para naman maglingkod sa Kanya. So, ang daming rito. So, hindi ito simple. Kaya sinasabi niya, involved dito yung intensified organic salvation. Oh. Parang ito, dadaan ka sa isang matinding perfecting. At ito ay whole life natin na paghahanda. Walang magsasabing handa na ako. No, kundi ito ay buong kapanahunan. No? Si Paul lang ang nagsabing ready na ako. Pero hindi, na siya noon? Nasa bingit na siya ng kanyang martyrdom. Ready na. Naibigay na niya lahat. So, si Pablo ay isang overcomer. No? At siya ay mapapabilang sa kasintahang babae. So, one day, kung naging naging overcomer tayo. Hi, Brother Paul. Ikaw pala. Amen. So, Revelation 19 says that the bride is prepared fully by being properly adorned. Christ is now adorning us to make us His bride. Christ's pleasure and satisfaction are His bride, prepared, adorned in full. The coming of the marriage dinner of the Lamb in Revelation 19:7 refers to Christ marrying the New Jerusalem as His bride in the millennium. Amen. So yung marriage dinner dito ay tumutukoy sa mismong kasalan. No, na kung saan yung bride ay fully adorned, nagayakan. Okay, na adornuhan. So, yan yung sinasabi sa atin. So, yung paggagayak dito, mga kapatid, hindi panlabas, kundi ginagayak niya sa loob. Panloob na kalikasan to. Hindi ito mga adorning outwardly, yung mga accessories, yung mga pampaganda, yung mga no. Okay, ang adorning dito ay ang mga katangian ni Kristo na nilalali niya tungo sa ating pagkatao. Yan ang mga tunay na hiyas. No, upang kanyang mga katangian ay maging kagalingan natin. At tayo ay lubos na nagayakan ng mga bagay ni Kristo. Kanyang elemento, ang kanyang proseso, kanyang mga pinagdaanan, at kung ano siya. Lahat yan, nilalali niya dito sa bride. Kaya yung bride ay naging duplication na ni Christ eh. Na kung ano si Kristo, yun na rin yung bride. Kaya naging, siya, kasintahang babae. Amen. Ephesians 5 reveals that the church is the wife of Christ and Christ is the husband. Then in the book of Revelation, we are told that the wife has made herself ready and that the marriage of the Lamb has come. Amen. So, ang linaw na, di ba? Doon pa lang sa Ephesians, yung church tinawag ng wife eh. So, ibig sabihin, yung church, sigurado nang mapapasok dun siya, magiging wife talaga siya. Okay. Pero para maging bride siya, so kailangan niya ng paghahanda sa kapanahunan na ito. Pero para maging wife naman, yung mga hindi na ihanda, okay, ang kailangan lang naman nila ay another 1,000 years para mapasok doon sila. So, wala ka na magagawa dyan sa 1,000 taon. Kumbaga sa sa ayaw mo sa gusto, imamatured ka na dyan. So, yun yung mangyayari dyan. 1,000 taon yan eh. So,
bisa ng kapanahunan na yan para gawing mature yung hindi naging mature, gawing transformado yung hindi na transform, baguhin yung mga hindi na bago, at i-conform yung mga hindi na conform. So yan yung ano. At yung mga hindi naging banal, papabanalin na dyan. Kumpleto na yan, yung 1,000 taon na yan. Walang kulang yan. Isang complete work ng Panginoon yan. Para ibunga ang mga kapatid na makakonsummate, makakasama sa darating na New Jerusalem sa kawalang hanggan. Oh, saya. Di ba? Malaki na yan. Yung 1,000 years, masaya rin yun. Pero hindi ko alam kung maalala rin natin yung mga kapatid natin na hindi makapasok dyan kung sakali nakapasok tayo. Amen. So, pwede ko sabihin, wala naman nakakasiguro. Bagamat tayo ay nagsisikap sa panahon na ito, pero mahirap pagsalitang sure na ako. Oo. Walang ano dyan. Ito ay isang makipot na daan. Itong dinadaanan natin. Amen. Amen. Okay, so God in the beginning was merely God. He was alone. But it is not good for God to be alone. He desires a counterpart. Jesus came not merely to be the Redeemer, but to be the bridegroom. And as such, he needs a bride. Paul says that he had betrothed the Corinthians believers as pure virgin to Christ. Amen. So yung desire ng Diyos na magtamo ng kapareha mula pa sa nagdaan yan eh. So yung sinasabi nito, it is not good for God to be alone. Actually, yung verse ang sabi niya, it is not good for men to be alone. Yun yung I think this is in Genesis. Sa Genesis kasi, nilikha ng Diyos ang tao upang ilarawan niya ang damdamin ng Diyos. Nung si Adan ay wala pang kapareha, okay, napakahirap ng kanyang sitwasyon, ang lungkot, depressed ang kanyang sitwasyon. At tinignan siya ng Diyos, sabi ng Diyos, it is not good for men to be alone. Actually, yung words na sinasabi ng Diyos ay sarili niyang damdamin yon. Na kung ita-translate mo, it is not good for God to be alone. Ibig sabihin, lumabas sa bibig ng Diyos yung kanyang nararamdaman na pinaramdam niya sa tao noong panahon na yon. Di ba? Nung nilikha niya si Adan, nag-iisa si Adan. Wala siyang partner. Ang may mga partner, yung mga hayop, pair by pair yan. Aso, pusa, may asong lalaki, may asong babae, leon, lalaki, babae, lalaki, babae. Lahat ng mga hayop may partner. Pero intentionally, hindi niya muna binigyan ng partner si Adan upang maramdaman ni Adan ang nararamdaman niya. No, nung panahon na yon, siguro sabi ni Adan, buti pa itong mga aso may partner. Ako, wala. Ay, nako. Tapos sabi ng Diyos, hindi mabuti para sa tao ang nag-iisa. Hindi mabuti para sa Diyos ang nag-iisa. So, yung longing ng Diyos na magkaroon ng partner, okay, ay na-express doon sa incident na yan. Kasi ang tao ay nilikha niya ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, ayon sa kanyang damdamin, kaisipan. Okay, so, yung nararamdaman ng tao, okay, ay yun ang pakiramdam ng Diyos. Di ba? At nakita rin ito ni Pablo. Okay? Na ang Panginoon dumating dito, hindi lang para maging isang manunubos, no, kundi ang kanyang pagdating, okay, ay upang ibuuin ang kasintahang babae. So, yan yung history ng ng divine romance. Kaya pati sa aklat ng John, binanggit din, may pangitain si John the Baptist, binanggit niya yung bridegroom. Binanggit din yung bride. No? At sa mga epistle ni Paul, yun, tuloy-tuloy na. Binanggit na nila yon. At pagdating sa John, sa aklat ng John, pinakita na ni John,
Okay, sa atin ang asawang babae, ang bagong Jerusalem. Amen. So yan yung so yung buong Biblia, book of romance. Diba? At pati yung mga aklat sa lumang tipan, katulad ng mga Song of Songs, in-express niya yung ganitong sitwasyon. Amen. So, last part na ako. This will be a universal marriage in which the overcomers will marry Christ our God. From that time, God will never be alone. Praise the Lord. Kung pag nagkakasal kasi kami, pagkatapos ng kasalan, na-consummate ko na declare ko na, ano sasabihin namin? Congratulations. Meron ka ng partner. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na single. Okay? Yung sister, iba na apelyido. Mrs. ka na. So, congratulations. So, pagdating ng takdang kapanahunan, okay, ang Diyos ay hindi na nag-iisa. Hallelujah. Meron na siyang kapartner. Masaya na ang ating Diyos. Kontento na siya. So, yan yung history ng divine romance. Amen. So, di ba? Sino i-congratulate? Tayo rin i-congratulate. Hindi lang yung asawang lalaki. Amen. So, amen. So from that time, God will never be alone. Our God will be a married God. He will marry the holy city, the New Jerusalem as His bride. So yung first portion, yung overcomer, yung second portion ng New Jerusalem, lahat-lahat na consummate na. At ito ay maging mabuhay tayo bilang asawang babae ng ating Diyos hanggang sa walang hanggan. Praise the Lord. Amen. So, salamat Panginoon. Ito ang kapanahunan ng paghahanda ng kasintahang babae. Panginoon, salamat din pinakita mo sa amin ang pangangailangan na kami maging mandaraig. Katulad ng 5 matatalinong virgin na nag-gather ng langis tungo sa kanilang sisidlan. Panginoon, nawa sa panahon na ito, makita namin ang kahalagahan ng pagbabayad ng halaga upang kami matigmakan, mapuspusan, mabuuan, Panginoon, ng iyong dibinong kalikasan. At ikaw ay maitayo sa amin ng sama-sama upang mabuo ang kasintahang babae. Amen.